Now let us give Father Idris a warm round of applause. Thank you, Sir Ryan. Thank you to our Sir Mario, our principal. Good morning, everyone. Huwag ko kayong magtaka, hindi ko ako politiko ha. Ako po yung pare. Ako po si Father Idris. At ako po ang inimbitahan para magbigay sa inyo ng panayam patungkol sa Jubilee in the context of the family. So, marahil sa inyo ay familiar na ang iba sa akin. So, dahil na-assign naman po ako dito sa Kainta, at ayun, makikinig lang tayo at magdarasal ngayong umaga. Salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon para sa inyong mga anak at lalatigin sa special na oras na ito ng ating simple recollection, simple seminar on Jubilee and the family. So before we begin, I would like you to listen to this music that will serve as our introductory prayer for this recollection. Time to feel the
We now listen to the proclamation of the Word of God. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Every year, his parents used to go to Jerusalem for the feast of the Passover. And when Jesus was 12 years old, they made the journey as usual for the feast. When the days of the feast were over, and they set off for home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents were not aware of this, assuming that he was somewhere in the group of travelers they journeyed for the day. Then they started to look for him among their relatives and friends. But when they failed to find him, they returned to Jerusalem to search for him. After 3 days, they found him in the temple, where he was sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his intelligence and his answers. When they saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been searching for you with great anxiety." Jesus said to them, "Why were you searching for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But they did not comprehend what he said to them. Then he went down with them and came to Nazareth, and he was obedient to them. His mother pondered all these things in her heart, and Jesus increased in wisdom and in age, and in the grace with God and man. My dear friends, the Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning, everyone. Good morning. Very nostalgic ba yung napakinggan yung kanta kanina? Sino po yung napakinggan yun dati pa, year 2000? Ayan, matatanda na kayo. I was then 5 years old when the Jubilee 2000 was held, no? 5 years old. Even before I learned to sing my ABC, it is the first song that I learned to sing, Jubilee song. It was written by Father Carlo Magno, who also became my professor in San Carlos Seminary. At sinabi ko sa kanya yon, tawa siya ng tawa. Sabi niya, hindi mo natutunan yan kasi ginusto mo. Ipinilit yan sa'yo noong panahon na yon. So, yeah. Today is also a Jubilee, year 2025. Every 50 years, in the context of the Jew, pinagdiriwang po natin ng Jubilee. At i-explain ko further mamaya. Pero sa context din ng mga Catholics, every 25 years, meron din Jubilee. And this year is called the Jubilee of Hope. The Jubilee of Hope. At yan po ang magiging topic natin for this morning. Okay lang po ba? Wala ko kayong magagawa. Pasensya na. Magpakilala muna ako. Ako po si Father Idris Francisco. Ako po ay pare. Sa maniwala man po kayo sa hindi. 1 taon sa pagkapare. Magdadalawang taon sa February. I came from San Carlos Seminary sa Guadalupe Viejo, Makati. Yan po ang aking mga professors at mga kasama sa seminaryo. Nasa po ako dito sa Cainta 8 months ago. 8 months ago po ako umalis. Nakaisang taon din naman po ako sa Cainta. Tapos sabi ng obispo, Father Idris, nakaisang taon ka na. Opo, Bishop. Ililipat kita ng seminaryo. Major, ikaw ang magiging director ng propedeutic year. Sabi ko lang po ay, opo. Sabi ko po ay opo. Pero di ko alam, ang alam ko lang po, minor seminary ang meron tayo, meaning high school seminary. Pero yung propedeutic year, that is the first year of the major seminary. 3 stages kasi yung pagpapari eh. Yung unang taon, the pre-college or the propedeutic year. Yung sumunod na 4 na taon, yung po yung philosophy proper o discipleship stage kung tawagin namin. And then the last 5 years ay yung theology years. Tinatawag namin configuration. I was assigned as a director of the first year.
ng paghuhubog sa seminaryo. Wala pang major seminary ang Antipolo. Sinabi ko lang, opo, yung pala pagpunta ko doon, ako pa lang pala magpapasimula ng seminaryo. I was 1 year old as a priest. Lord, anong ibig mong mangyari? Ayan po. Pero salamat sa kainta, dito po ako na-assign. At least may konteksto ako kung anong ibig sabihin ma-assign sa parokya. Sige lang po, ma'am. Ayan. Di ba? Diyan ba kayo nagsisimba? Yes, okay. Ayan. I was ordained with 2 other priests. Ito si Father Jomar. Naka-assign siya sa Immaculate sa Marikina, Concepcion. Si Father Keith naman, naka-assign sa Cathedral ng Antipolo. We were ordained by Bishop Francis, ito po, na retired na ngayon. Oo. We were the second to the last to be ordained bago siya mag-retire. Oo. 75 years old. At kami po yung batch na yan. Oo. We were all assigned during that time sa simbahan po na nasa title ni Mama Mary, and we're very much privileged, no, to be guided by the Blessed Mother on the first year of our ministry as priests. Okay. Tapos po, nalipat na po ako sa seminaryo. Yan po yung itsura. Nag-groundbreaking pa lang po. Wala pa po kaming building. Nakiki-building pa lang po kami dun sa minor seminary. So that's the bishop, the new bishop, and that's me. Sige po. At itinatayo pa lang po, ayan, the St. John Paul II College Seminary, the Diocese of Antipolo. Although nag-start na po kami ngayong taon ng unang batch ng propedeutic year. Ayan. And they were 5. Ayan po. Coming from different places all over the diocese. Meaning the province of Rizal with the cities of Antipolo and Marikina. Medyo kakabaka po ako kasi po, iba po ang training ng mga magsiseminaryo. Pagka po mag-a-apply ng seminaryo, may 3 stages po, at least for the major seminary. We will test their IQ. Yun po yung unang exam, IQ exam. At kasabay na po doon yung initial interview. Sa maniwala ho kayo sa hindi, mahirap ho na mag-screen. Kasi ho, kailangan natin makita yung capacity ng bata para kayanin niya yung tedious formation sa loob ng seminaryo. Kaya po yung IQ sinusukat din. Then the second stage would be the psychological exam. Psychological exam. Tulad ng motto nyo, cura personalis, holistic po yung formation sa seminary. Hindi lang po dapat matalino, kailangan din may buo yung puso ng bata. At kailangan din matatag yung kanyang emotional quotient para hindi siya agad ma-depress pagka nag-iisa na lang siya. And so the psychological exam plays a vital role in looking for candidates for seminary formation. And the last stage would be the panel interview. 3 priests would be facing the candidate for him to be gauged kung may capacity ba siya to remain. The purity of intention, the capacity to be formed, and the capacity to remain. Ayan. At awa ng Diyos, sa 20, meron naman po kami napiling 5. Huwag po kayong mag-alala. During my time, maraming nag-a-apply. 100. 15 po yung napili. At least 8 naman po yung naging pare. Ayan. Ganun po. Ganun ho. Ganun ho talaga. Huwag kayong mag-alala. During our time, kasi kami yung propedeutic year batch eh. The following year, hahaluan kami ng mga minor seminarians. Ayan, galing sa minor seminary tulad ng mga parents na nandito. We became 32. Ayan. Among the 32, 4 yung naging pare. Ayan. At least, ganun po yung formation sa seminary. At least yung ito, para makita niyo po yung konteksto. Kaya ako po ay verdugo. Hindi po. Kaya nakita niyo ho, yung formation sa seminaryo, kaya kailangan po namin ng dasal ninyo. Okay. Hindi ko kayo tinatakot. Bagkus, ini-encourage ko pa nga, baka may magpapari sa mga anak nyo. Sige pa, ma'am. And contextually, at least for now, in terms of age, I am the youngest priest of the Diocese of Antipolo. 29 years old po. Kasi yung mga sumunod na ordain sa akin, mas matatanda na. So although I am turning 2
years old as a priest, ako pa rin po yung youngest in terms of age currently. Ayan. Kaya ho yung pressure ay talagang nandun. Sige po. Okay. Yan po ang aming obispo nung nasa Holy Land kami. Yan po yung batch namin nung nasa theology stage kami. Sige po. At kami din po yung batch na nag-undergo ng pandemic era. So, during the 2 years of pandemic, 2020 to 2021, turning 2022, kami po yung nasa loob ng seminaryo. So, nakita nyo ho, pagka ho nasa seminaryo kami, face mask lang kami, tapos parang wala na hong labasan kami doon, sa loob, doon lang kami. So, just imagine, parang kami mga monghe during that time. And it was very difficult. It was very difficult. Tulad naman nung naranasan yung lahat. We're not so sure kung ano yung magiging bukas. Kung buhay ka pa ba kami o makakasagap na lang kami ng virus na wala pang vaccine. So kahit wala pang vaccine noon, pinabalik po kami ng seminaryo. Kasi po hindi pwedeng maputol yung formation. Kaya doon po yung kontekstong pinanggagalingan namin. Panahon na walang pag-asa. Pero patuloy na umasa. Ayan. Sige po. So, kumakanta kami sa choir, ganyan po yung itsura namin, naka-mask. Nag-Christmas kami doon sa seminaryo, ganyan po yung itsura namin. During our time at San Carlos Seminary. At nag-ati-atihan festival po kami, online. Kahit yung mga kwarto po namin ay magkakatabi lang. Yun po yung konteksto namin sa seminaryo during that time. We say our prayers, morning, evening prayers, online din, kahit magkakatabi lang. Oh. We try to be creative, kasi po panahon ng pandemya. We strive to hold on into hope, kahit na po parang ang paligid ay walang pag-asa. We try to continue, kung di namin alam kung anong pwedeng magiging bukas. Ito po yung konteksto ng seminary formation na pinagdaanan po namin. Awa ng Diyos, may mga naging pari naman. Kahit po yung mga apostolates namin, naging online. Kaya baka mahagip nyo pa sa mga online platforms, yung mga nagkalat na mga recordings ng panahon na yun. Wala ko akong TikTok ha. Kasi may mga lumalapit sa akin, Father, nakita namin kayo sa TikTok. Yung pala yung mga homily sa online, pinakrop nila, tapos nire-repost nila sa TikTok. Sabi ko, naku, baka pinagkakakitaan na kami. Sige po. Ayan. So, ayan po yung mga naging apostolates namin. Ayan. I worked as the chairman ng intellectual formation in the seminary. At sa Kainta, ayan po yung mga bata na naturuan namin. So at least around 200 kami mga sakristan noon dyan sa Kainta before I was transferred to the seminary. Ayan. Every Sunday. Okay, sige po. So ito po yung ministry ko. Kalimitan, umiikot po sa mga kabataan. At ngayon na nasa seminaryo ako, nasa pagtuturo po ng mga bagong hinuhubog sa pagpapari. Kaya po, ang inyong konteksto ay hindi mo rin nalalayo sa aking konteksto bilang pari. Nandun po ako more of education and guiding the young. Kaya yun din po yung ikikwento ko ngayong umagang ito. Sige po, magpatuloy tayo, ma'am. Okay. Sa gospel na napakinggan nyo, na pinroclaim ko po kanina, ay yung storya kung paano si Jesus nagpaiwan sa temple. Nagpaiwan sa temple na di alam ng kanyang mga magulang. Sino na po ba sa inyo yung nawalan ng anak at least nung naggagala kayo sa malls o di kaya namamasyal kayo sa Luneta? Meron po ba? Wala pang nawawalan. Oh, kasi hindi nyo hahayaan, di ba? Pagka naggagala kayo, talagang todo kapit. Pero sa konteksto ni na Jesus, Maria at Jose, si Jesus nagpaiwan. Hindi nagsabi sa kanyang mga magulang. Sasabihin po doon sa gospel, yearly, sila Jesus from Nazareth, they will go to Jerusalem. Medyo malayo-layo po yun ha. They will go to Jerusalem for the Paschal Feast. Sa konteksto po kasi ng mga Hudyo, may 3 piyesta
na kailangan silang magpunta sa Jerusalem. Yun po yung Sukkot, Shabbat, tsaka Pesach. Sukkot, Shabbat, Pesach. Pangit mong pakinggan, ano? Pero at least, yun po yung konteksto nila. Isa lang yung ina-attendan nilang required. Yun po yung Pesach o yung Feast of the Passover. Feast of the Passover. Dahil po, fiesta ito, maraming tao. Not just, hindi lang po maraming tao kasi kung saan-saan parte ng mundo, pumupunta po dun sa Jerusalem at maingay, magulo. At ikaw na lang, o parang Nazareno yung konteksto nila. Oo. Mantakin ninyo, ganun karaming tao, mawawala anak mo. Eh syempre, kakabakabak na talaga. Umuwi na kasi sila. Akala ni Joseph, kasama ni Jesus, yung nanay niya. Akala naman ni Mama Mary, kasama ni Jesus, yung tatay-tatayan niya, si Jose. Kasi po, pagka nagta-travel ang mga Hudyo, magkahiwalay po ang lalaki at babae. Pero pagka bata, syempre, pwede dun sa nanay. Yun nga lang, akala nila, kasama nung isa, yung isa. Eh, dumaan yung isang buong araw. Pagka mealtime, magkakasama naman. Hindi nagtanungan, nasaan ang anak mo? Nasaan si Jesus? Eh, wala. Nagtanong sa mga relatives at mga kakilala, wala. Mantakin ninyo, ang Diyos pinagkatiwala ang kanyang bugtong na anak sa mag-asawang ito. Tapos mawawala. De, sobrang kaba. Anong ginawa nila? Naghanap for 3 days. Bumalik sa Jerusalem. 3 days. Hindi makita yung anak. Kung kayo yung magulang na yun, ano na lang yung iisipin ninyo? Grabe, no? 3 days. It is a symbolism of the 3 days of Jesus during His death. Di ba? Pagkatapos sa 3 araw, tsaka pa lang siya muling mabubuhay, di ba? So, practice na para kay Mama Mary. Sa bata pa lang si Jesus. Yun po yung konteksto. Hanggang sa matagpuan nila si Jesus saan? Sa temple. Doon sa templo. Sino daw kasama? Mga matatanda. Sila daw ay nagdi-discuss tungkol sa mabuting balita. At anong sabi ni Mama Mary kay Jesus? Why have you done this to us? Nag-aalala kami sa iyo ng tatay mo. Bakit mo naman ito nagawa sa amin? At anong tugon ng batang si Jesus, 12 years old? Did you not know that I should be in my Father's house? Di niyo ba alam? Dapat nandito ko sa tahanan ng Ama? Kung ikaw yung nanay na yon, at sumagot ang anak mo, 3 araw mong hinahanap ng ganun ding mga salita, anong gagawin mo? Eh baka hawakan mo agad sa tenga, visit ka! Di ba alam, nag-aalala kami sa'yo, at kakalag ka rin yung pauwi, hawak-hawak ang tenga niya. Siyempre kakabaka ka. Pero si Mama Mary, ganun ba yung ginawa? Sabihin natin sa gospel, she pondered everything in her heart. Kung kayo yung tatay, si Jose, alam mo na hindi sa'yo si Jesus. Siya ay anak ng bugtong na anak ng Ama. Pero ikaw yung hinirang bilang maging tatay-tatayan ni Jesus para kalingain siya. Kahit pa paano, tinuring mo yung anak mo, kahit hindi iyo, bilang anak mo. Tapos sasabihin ng bata, di mo ba alam, dapat akong nasa tahanan ng tatay ko? Di syempre parang masakit din kayo sa iyo. 3 araw kang nag-alala, concerned ka, tapos bigla ganun sasabihin, eh baka bugbugin mo. Pero yun ba yung ginawa ni Jose? Hindi. Anong matututunan natin? Mga kapatid, 3 bagay po. Una, prayer. Prayer. Jerusalem is a high place. Whenever you see a word climbing up sa Bible, bawa umakyat ng bundok, naglakbay papuntang kaburulan, mga ganong terms po sa Bible. Ang ibig sabihin po nun, sila po'y magdarasal. Magdarasal. For example, si Moses, anong bundok yung inakyat niya para makapunta siya, maibigay sa kanya yung 10 Commandments? Mount Sinai. Nung si Abraham, inutusan ng Diyos na ialay yung nag-iisa niyang anak na si Isaac, saan siya nagpunta? Sa bundok din, di ba? Bakit bundok? Kasi yun daw yung meeting place ng Diyos at ng tao. Kumbaga dahil mataas, maaabot mo yung langit.
So yun po yung konteksto nila. At yun po ay nagpatuloy. Pagka magdadasal ka, akyat ka ng bundok. Jerusalem, yung templo, nandun po. Nasa high place. At sina Jesus, kasama ang kanyang mga kamag-anak, pupunta po doon. Bakit? To pray, to worship God. Yung pamilyang si Jesus, nung bata siya, sasabihin dito, yearly, they went to Jerusalem for the feast of the Passover. Ibig sabihin, yung mga magulang niya, dinala siya doon sa templo para magdasal. Ganon din po kayo. Yung bata, matututo po yung magdasal kung yung magulang mismo niya tuturuan siyang magdasal. Kalimitan po kasi sa amin pong ministry bilang pare, makikita namin mga grupo ng mga bata nagsisimba. Magmamano naman po yan, mababait. Taga saan kayo? Sinong kasama nyo? Kami-kami lang po, Father. Nasa ng nanay? Naglalaba po. Nasa ng tatay? May trabaho po. Sinong kasama nyo? Si Lola po. Salamat sa Diyos, may lolo at lola. Pero I will remind you, dear parents, that it is the primary duty of ninyo na turuan po ang inyong mga anak na magdasal. Ako po siguro ay hindi magiging pare kung wala din yung mga magulang na gumabay sa akin. Na bago ko ipikit ang aking mata sa pagtulog, katabi ko po nanay namin at tuturuan po kaming magdasal na 3 lalaki, magkakapatid, kung paano magdasal. Sasabihin lang niya, after the sign of the cross, sabihin lang, Lord, salamat po sa maghapon. Inihiling po namin na makita ulit ang ganda ng umaga. Amen. Yun po yung prayer ng nanay ko tuwing bago kami matulog. 2 sentences lang. Salamat po sa maghapon. Sana po makita po muli namin yung ganda ng umaga. Yun lang. And that lingered in my heart as I grew up. Kaya po kahit pari ako at meron po kaming liturgical prayers, bago matulog at ipikit po ang mata ko, aalalahanin ko pa rin pong lagi yung turo ng nanay ko. Na bago ako pumikit, magpapasalamat. Na bago ako pumikit, hihilingin ko na dumilat ako muli sa umaga. Ang tatay ko po, nagagalit pagka lalabas kami ng bahay na hindi kami magdarasal. Kasi nakikita ko siya daily. Bago siya pumunta ng trabaho, aharap muna doon sa altar, magdarasal. At bilin niya, kami din, bago pumasok sa school, magdasal kayo. Kaya kayo na papaaway, kaya kayo na bumabagsak sa school. Hindi kasi kayo nagdadasal agad. Pag-pray muna bago lumabas ng bahay. And that has became my habit. Even now, as I am, ngayon na pari na po ako, na bago lumabas ng bahay, harap mo lang sa altar kahit wala ko sasabihin. Lord, kayo mo bahala. Alis na ako. Hindi naman ho yung tinuro sa seminaryo, pero tinuro ko sa bahay. Ako po'y natutong magrosaryo. Paano? Kasi po tuwing hapon, yung mga lola ko magdarasal. Ako po nagduduyan doon sa duster ng lola ko. Yung may pagitan dito. Doon po ako mauupo. Tapos magduduyan. Ang gagawin namin, maglalaro lang doon sa harap habang nagro-rosary sila. Tapos, daily, parang-pareho lang naman ang dasal, di ba? Abangin ng Maria. Tapos, habang naglalaro, hanggang sa nakasanayan na po ng tenga namin yung dasal. Hanggang sa kami din mismo mga bata, nakakabisa na kung paano magrosaryo. Hanggang sa paglaki namin, kahit hindi namin nabasa, naaalala namin kasi yun yung lagi nilang ginagawa. I owe my vocation to my family because my family is my first seminary. It is my first catechism school. Yun po yung unang simbahan na nakilala ko, yung aking pamilya, na nagturo sa amin kung paano magdasal at manalangin. Alam niyo po, kayo pong mga magulang, hindi ho kayo magtatagal dito sa mundo. Puputi din po ang buhok nyo. Tayo po, kahit ako mga napare, mamamatay din po ako. Pero ano ang tungkulin ko?
tungkulin ko na maipaalala doon sa mga taong tinuturuan ko na may Diyos. Upang mawala man ako, malipat man ako ng assignment o mamatay ako, sa pagharap po nila ng problema, payapa ako. Bakit? Kasi may Diyos silang kinikilala. May Diyos silang kakapitan. May Diyos silang babalikan. Kahit wala na ako. At yun po yung ihaharap ko sa Diyos pagka face-to-face na kami. Lord, naipakilala ko kayo sa kanila. Kayo na pong bahala. Kunin mo na ako. Kasi po, we can be very much concerned sa future ng mga bata, no? Kaya nga, binibigyan natin ng good education. Kaya nga, tinuturuan natin ng tama. Kaya nga, pinapalaki natin ng healthy. Kasi para sa future, kaya nila. Pero my dear parents, don't you ever forget that it is also your duty to make Christ known to them. Teach them to pray. At mapapanatag po ang loob niyo. Kasi mawala man tayo, may Diyos silang kasama. Yun po yung first point ng pilgrimage of hope. Si Maria at si Jose, alam nila na Diyos na yung kasama nila. Pero, it is through their ministry as parents that they led Christ to know the Father. Taon-taon dinala sa Jerusalem. Yun din po yung duty natin. Amen po ba? Huwag mo muna kayo lumuha, mamaya na. Second point. Obedience. Si Jesus, sa Bible po, magpapagaling ng maraming may sakit. Si Jesus po, sa Bible po, paparamihin yung tinapay at alak. Paparamihin po yung isda para makakain ng lahat. Makikita niyo po yan sa maraming miracles ni Jesus. At ang ganda-ganda pagka narinig, very touching. Oho, magpapalayas yan ng demonyo at gagawa ng maraming milagro. Talagang amazing. Tulad ng introduction tayo, fantastic. Fantastic. Talaga, no? Fantastic. Maganda. Pero alam nyo, after this story, anong taon si Jesus? 12 years old. 12 years old. Pagkatapos po ng story na ito, galing kay St. Luke, 12 years old si Jesus, no? Yung susunod na story na po, tungkol sa buhay ni Jesus, 30 years old na siya. In between, wala ko tayong alam. Walang nakasulat sa Bible. Ilang taon yun? From 12 to 30 years old. 18 years. Mantakin nyo, 18 years. Ilang taon mag-aalay ng buhay ang Panginoon? 30, 33. 3 years lang yung ministry niya. Pero yung panahon na ilalagi niya sa piling ni Jose at ni Maria, pagkahaba-haba. Yung 18 years doon, di natin alam. Walang nakasulat. Pero, sigurado tayo, na nung nagpagaling si Jesus ng maraming may sakit, siya, nung bata siya, sino ang nag-alaga sa kanya nung nagkasakit siya? Kasi Christ took our being in all aspects of life except sin. Ibig sabihin, nagkasakit din ng Panginoon tulad ng marami sa atin. Kahit nung baby pa siya o nung bata pa siya. Sa tingin nyo, nung nagpagaling siya ng maraming may sakit, nung bata siya, kanino din natutunan yung concern na mag-alaga din ng may sakit? Di siyempre, nung nagkasakit din siya, at sinong nag-alaga sa kanya? Nanay niya, si Mama Mary. Ganun din mo kayo, di ba ho? Kakabaka ba kayo pagka nagkasimpleng lagnat lang, di ba ho? Kakabaka ba kayo pagka ubo ng ubo at ilang araw na, hindi pa rin lumagaling? Di ba ho, kakabaka ba kayo kahit nung baby pa yan? Hindi matigil sa pag-iyak, talagang babangon kahit puyat. Di ba ho? At yan, naranasan din ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang ina, si Maria. At doon natutunan niya kung paano magmahal. Kaya siya din sa ministry niya, nakapagmahal din.
Ang mga anak niyo ho, matututugang niyang magmahal kung sila din mismo naranasan nilang mahalin niyo. At yun po yung itatago nila sa puso nila. Tayo po, natuto tayong magmahal kasi may Diyos na nagmahal din sa atin. Kaya po love is a theological virtue. Di po lang yan basta natututunan. Ang pagmamahal po ay ibinibigay at itinatanim sa kalooban. At tungkulin niyo po yan mga magulang na pag-alabin yung pagmamahal na yan sa pamamagitan ng pagmamahal din ninyo sa inyong mga anak. Si Jesus, magpaparami ng tinapay, magpaparami ng isda, magpaparami ng alak. Bakit? Kasi nagugutom yung mga pinaglilingkuran niya. Sa tingin ninyo, yung bata pa si Jesus, sino ba yung nagtrabaho para may makain sila bilang pamilya? Then San Jose, trabaho ni San Jose, karpentero, craftsman, jack of all trade. Ginawa niya, magtrabaho. Physical work, is manual labor ang kanyang trabaho po. Kayo din, di ba mga tatay? Nagtatrabaho kayo, bakit? Para lang ba mapagod? Nagtatrabaho kayo, bakit? Para lang ba sa sweldo? Pwede. Pero higit doon, nagtatrabaho kasi kayo, kasi may pamilya kayo. Ano? Di lang naman kayo binata, kaya kayo nagtatrabaho para sa sariling luho, di ba? Simula nung nag-asawa kayo, di ba? Pagka nagtatrabaho, gagastos kayo pangkain sa labas. Di ba? Magtatrabaho kayo para meron kayong sariling pambili ng gamit na inyo. Pero simula nung nagkapamilya kayo, naging iba na yung concern nyo, di ba? Ang concern nyo na, yung asawa nyo. Ang concern nyo, yung family na ninyo. Alam nyo, naalala ko pagka nagkakasal ako, binubusisi ko yan. Kasi kailangan kong matiyak kung talagang nagmamahalan yung ikakasal ko. Kasi kung hindi, pwedeng maging invalid yung kasal. Ang tawag doon impediment. I need to check on the derivative impediments sa canon law. So para matiyak ko, gagawin ko, tatanungin ko ng love story. Paano ba kayo nagkakilala? Doon mamamarkahan mo na kung sino ba yung nag-iimbento lang at sino ba yung napilitan lang. Tanungin mo yung love story. Sino ba mga mag-asawa na nandito? Ayan, kayo. At tatanungin ko, paano ba kayo nagkakilala? Natatandaan niyo pa Ate Rachel at Kuya Ivan? Natandaan niyo pa? Oo. Natatandaan niyo pa kung saan kayo unang nag-date? Natatandaan niyo pa? Saan? KFC. Yeah, KFC. Maganda yung KFC, ano? Ano yung in-order ninyo sa unang date nyo? Order ng iba yung kinuha niya. Yung unang date kasi kinakabahan daw. See? Kinikilig pa ho sila. Ilang taon na ba mga anak niyo? Isa at... ilan ba anak niyo? Isa. Ilang taon na? 6 years old. 6 years ago pa pala yun. Tapos, hanggang ngayon, kinikilig pa kayo. At 10 years ago, 12 pala. Ano ba talaga? Kasi kailangan pa yung, yung courtship. 12 years. Pero clear pa, nakita ninyo? Chicken. Pero chicken ng iba yung kinuha. Natatandaan pa. Why? Kasi genuine yung love. Whenever we speak of stories and we become very particular with the details, makikita nyo genuine yung istorya na ibinibigay. For example, yung kwento ni na Kuya Ivan at Kuya Ate Rachel, yung order po ng iba, yung kinuha, natatandaan pa. May isa din akong tinanong, ano ba yung pinagmulan ng pag-ibigan ninyo? Paano ba nagsimula yung storya ng buhay nyo? Ano ba yung unang niregalo mo sa kanya? Naglabas ng wallet? Naglabas ng wallet? May kinuhang nakaipit? Balat ng choknat? Father, ito po, yung unang regalo niya sa akin. Maiyak-iyak pa sa choknat na yan. Why? Kasi po genuine yung story. Walang pagtatago. At doon po, lumaalalim ang pag-ibig. At pagka sinabi ng couple,
Father, dati po ako ay mahilig magsigarilyo. Dati po ako ay palainom ng alak. Pero nung nakilala ko po siya, nabago po ako. Doon ko sasabihin, pwede na kayong ikasal. Kasi po yung pag-ibig, binago ka. Ganun po yung pagmamahal eh. Yung pagmamahal ninyo bilang mag-asawa, hindi lang naman pagmamahal na ibinibigay nyo sa isa't isa, kundi yung pagmamahal ng Diyos na ang isinasabay nyo sa pag-ibig nyo na ibinibigay nyo sa inyong pamilya. Kasi kung pagmamahal lang natin, laging tapos yun eh. Pero kung yung love mula kay God, tayo na lang yung magiging instrument ng love na yon, yung love hindi na uubos. And it becomes transformative. Na yung dating pagtatrabaho ko, hindi na lang para sa akin. Yung pagtatrabaho ko, para sa pamilya ko na. Nagmamahal ka na, higit sa sarili mo. Nakita nyo? You're going outside of yourself in expressing your love. And that is a love that is transformative. Yan po yung pagmamahal ni Maria at ni Jose. Matakin ninyo, nananahimik ka. Magjowa kayo. At sasabihin ng anghel, Maria, magkakaanak ka. Paano ho yun? Di pa kami kasal. Paano ho yun? Ako'y dalaga. Wala ho nangyayari sa amin ni Jose. May pangarap ka eh. Betrothed ka na eh. Engaged ka na eh. Tapos, magkakaroon ng ibang plano, ang gagawin mo. Oo. Ngayon, si Jose, sabi niya, iwalayan ko na lang si Maria. Kasi pagka siya may anak at hindi akin at kaming kasal, babatuhin siya hanggang mamatay. Kasi adultery yun. Kaya gagawin ko, hihiwalayan ko na lang siya ng tahimik para yung kanyang anak ay anak sa pagkadalaga, hindi siya papatayin. Although persecuted din. Kaya dumating yung anghel, sabi kay Jose, Jose, huwag kang matakot makasalan si Maria. Pagkat ang magiging anak niya ay magiging anak ng kataas-taasan. Ikaw si Jose. Ang simpleng pangarap mo lang naman, bumuo ng pamilya. Simple, sa Nazareth, iba yung plano ng Diyos. Si Jose umuo. Yung anak ni Maria, na anak ng Diyos na kataas-taasan, inangkin din niyang anak. Yung pag-ibig niya, hindi na lang pagmamahal na nanggagaling sa kanya, kundi pagmamahal na ibinibigay na niya higit sa kanyang sarili. And that is a love that is very much wonderful. Di ba gano'n din naman kayo? O dati, hindi kayo makatiis ng init pagka kayo nagde-date o sasakay kayo sa jeep. Pero nung nagkaroon na kayo ng anak, kahit na anong hirap, hindi lang mainito ng anak, gagawin nyo na. O dati, hindi kayo nagpupuyat kasi bawal sa inyong skin, beauty routine. O yan, ganyan. Pero nung nagkaanak kayo, pwede ba na hindi kayo bumangon sa gabi pag umiiyak yung baby? Siyempre hindi. Yung pagmamahal nyo, nagtatransform higit sa inyong comfort zone. At yan din po yung ginawa ni Maria at ni Jose, na inyo din naranasan bilang pong pamilya. Yan po yung second point natin. Obedience. Obedience. And Jesus Himself learned that from His parents. Kaya si Jesus, kahit Diyos, nung nakita siya nung kanyang mga magulang, sasabihin sa gospel, He went back with them to Nazareth. Hindi nagmalaki si Jesus na pagkatapos sasabihin, did you not know I should be in my Father's house? Dito lang ako. Ganun ba? Hindi. He went back to Nazareth with Mary and Joseph. Kahit Diyos siya, sinunod niya yung tao. Kasi ang Diyos, inutusan si Joseph na maging ama niya dito sa lupa. And Jesus obeyed. Mga tatay na nandito, tingnan niyo sa story. Yung angel, nung itatakas yung baby papuntang Egypt kasi papatayin sila ni Herod, yung angel ang kinausap si Joseph. Yung pagpapangalan doon sa baby, inutos ng angel kay Joseph.
Bakit? Kasi it is always the father who is the head of the family. Spiritually, kayo po yung head ng church, ng local church sa inyong pamilya. Kahit po in the sense of, exorcism on our part, pagka yung medyo nagpaparamdam doon sa bahay, ang father may spiritual power to command the evil spirits to flee. Why? Kasi ikaw yung head of the family eh. Kaya po mga tatay, dapat kayo din yung nauunang magdasal. Kayo yung nauunang mag-utos at mag-iya sa pamilya na magsimba. Because you are the head of the family. Spiritually, you have the power. The spiritual power. God has entrusted to you that dignity as a father. To become His representative within your own family. Okay? Obedience. Yun po yung second point. The third point is this. Si Jesus po, nagpunta sa templo. Bakit? Kasi sabi niya, this is my Father's house. Pagka po si Jesus ay nagdarasal, turo ng kanyang mga magulang, pumunta ka sa tahanan ng Ama. Pumunta ka sa tahanan ng Ama. Si Maria at si Jose, yun yung turo sa anak nila. Alalang-alala sila. Napadasal din si Maria at si Jose. Nagpunta rin sa temple. At doon nakita nila yung kanyang anak. Kasi si Jose at si Maria, marunong din tawagin ng Diyos bilang kanilang Ama. Napadasal, nagpunta sa templo, nakita ang anak, nagdadasal din sa templo. A family that prays together, stays together. Nawala yung anak pala'y nagdarasal. Yung mga magulang, napadasal din sa pag-aalala sa anak. Saan sila nagkatagpo-tagpo? Sa templo. At yun po yung tinuturo din ng Ebanghelyo, mga kapatid. Kung gusto nyo maging buo ang pamilya, buuin nyo po ito sa pagmamahalan, sa pagdarasal. At least, once a year, mag-rosary kayo. At least, simulan natin ito, once a year. Gawin yung every month, hanggang sa every week. Kahit simpleng rosaryo lang, o simpleng pagsisimba. Alam niyo po, it's very difficult nowadays whenever we deal with the young, because the image of the family is very much distorted. Napakahirap po. Dati po sa seminaryo, hindi ko tumatanggap ng broken families. That was just 15 years ago. Bakit? Kasi po hindi pa po ganun ka-advance ang psychology at counseling noon. Mahirap pong i-address yung mga issues. Tatawagin kang father pagka naging pari ka. Ikaw mismo, wala kang kinikilalang ama. Wala kang natatawag ng tatay mo sa sarili mo. Kaya po sa seminaryo, alam nila yung kahinaan nila na hindi pa namin kayang i-address itong issue na ito. Kaya di nila tinatanggap. That was just 15 years ago. Eventually, tumanggap na po kami ng mga applicants kahit po coming from broken families. At least we are assisted by human counselors and psychologists. At sa population po ng seminarians, 1/4 na lang po yung may buong pamilya. 3/4 po coming from intact families lang. Nagtatanong, ako na po ay nasabak na din po sa school system, educational system. We have 16 Catholic schools, at least in the Diocese of Antipolo. The whole province of Rizal, with the cities of Marikina and Antipolo. Bukod pa po dun sa mga private institutions na aming napupuntahan. Last time, I had the opportunity last October to speak to our faculties, administrators, and staff. They are, parang nasa 1,100 po sila. Ako din po yung nagbigay ng recollection. During the sharing, I asked them for statistics. Alam niyo ho, karamihan din po sa Catholic schools natin within Rizal and Antipolo, 1/4 lang din po yung may buong pamilya. It's really a challenge.
it's really a challenge na magturo po ng mabuting balita. Kapag ka nabanggit mo si Jesus, kasama ang kanyang magulang na si Jose at si Maria, parang irrelevant na po sa mga anak. At yun po ay nakalulungkot. Kaya mga kapatid, bigyang panahon niyo po yung mga ganitong opportunities na binibigay ng school, na kahit na simpleng kuhanan lang ng card, make yourselves available. That is very much appreciated by your children. Kahit kami po sa seminaryo, pagka ho kami 24/7 kasama po namin ng mga bata, no? Di ho kami, may mga teachers tayo dito, no? You are with your student at least 8 to 12 hours, ano? O, depende. Kami ho 24/7, mga pare. Wala po akong asawa, ano? Pero kami po yung mga pare. Kami po ay fathers of the community. In the context of the parish, pagtapos mo mag-misa, pwede ka nang umuwi doon sa kwarto mo. Pero sa konteksto po ng seminaryo, it's very much different. 24/7, kapiling po namin yung mga seminarians. Pagka nagkasakit yan, kakatukin ka, babangon ka, dadali mo sa ospital. Tulad ng ginagawa ho ninyo. 24/7, kailangan mo i-check kung ano yung ginagawa nila. 24/7, kaya kasama ka nila. At alam nyo, pagka hindi ka nila nakita at least for 2 days, babanggitin nila, si Father, nasaan? Yung presence, napaka-importante pala. Kasi pwede naman ako magturo lang sa kanila ng philosophy, ng introduction to scriptures, then tapos na. Pasok na ako sa kwarto ko, hindi na ako magpapakita. Pero yung seminaryo pala hindi. Sasabayan mo magdasal. Simula umaga hanggang gabi, bago matulog, kasama mo sila. Alam niyo po, ako po in charge sa propedeutic year, meaning pre-college. Para po lumawak yung horizon ng mga bata, kung saan man po ako imbitahin, bit-bit ko din po sila. E di syempre, pagka inimbita ang pare, all the privileges, ibibigay yan. E syempre, pagpapakainin ka, syempre catered yan. Yung mga bata po namin, they are coming from various contexts, no? Iba-iba. Merong sheltered, merong naman ding, normal lang. Merong sobrang tatalino, pero di marunong mag-sports. Merong active sa sports. Tapos sakto lang din naman yung kanilang brilliance. Bala sa iba-iba. Magkaiba po sila. They're totally different from each other. Eh, kung minsan, kakain kami. Naku, gabundok yung kinukuha. Ako naiiyak. Tuturuan ko pala kung paano rin kumain. Oo. Tapos, punta kami ng ampunan dyan sa Kanlungan ni Maria. Tinuruan ko din silang mag-tricycle. Eh, iba sanay. Eh, iba pa rin, di marunong mag-tricycle. Panginoon ko, paano ba gagawin ko dito? Ako naman din guilty din doon. No? Di ako marunong sumakay ng jeep. Yes, ma'am. Ay, thank you po. Isasabihin kasi kung, thank you, ma'am. Ayan. Kaya po ako din, parang father din po sa community. Yung pagsama po sa kanila, napaka-importante. Ang mga kabataan po ngayon, they are engaged with their gadgets and computers. Nung una pong mga buwan, ang hirap pong magturo kung paano magdasal. Isang oras na tahimik, rosaryo, dadasal ng breviary, parang imposible yung mangyari. Parang 15 minutes lang, lilinga-linga na sila. Alam niyo, nagtuturo ako philosophy. Sa philosophy po, puro basa, tsaka puro sulat, puro reasoning. Noong mga unang araw, pinagbabasa ko po ng at least 9 pages, 6 pages, hanggang sa makarating ng 30 pages a week. Noong una, nade-despair na po ako, parang very hopeless naman ito. Kasi wala sila sa computers nila. Pero alam mo, tsatsagayin lang talaga. You need to hold on to hope. Makakaya nila. Ngayon ho, after 5 months, they're now on their own. Nakakapagdasal na in front of the Blessed Sacrament in silence for more than an hour. Nakakapag-aral na po sila on their own kahit hindi mo bantayan, hindi natatakas. Kaya na nilang mag-aral on their own.
Kasi pati yung study habits, ituturo mo. Tiyagaan lang mo talaga. Eh ako lang mag-isa sa college. At least 5 lang sila. For now. I don't know, next year, dadami yan. Tiyagain mo talaga. At ito po yung Jubilee. Jubilee na ating ginagawa bilang pamilya. We are on a pilgrimage to hope. Kasi kung pagka sumuko agad yung magulang at give up agad yung hope, ako, wala rin hope na paghahawakan yung mga bata. They will easily give in into despair. Kaya kung importante kayo, mga magulang, teach them how to pray. Teach them how to pray. Teach them obedience and love. Teach them obedience and love. And most of all, teach them to hope. Teach them to hope na ang Diyos laging nandyan. Hindi tayo iiwan. Ito lang po yung simpleng maibabahagi ko sa inyo na natutunan ko po din po sa aking ministry bilang pare na yung office pala natin bilang mga magulang may malaking dulot sa inyong mga anak. At alam niyo ho yun kahit hindi ko nabanggitin. Itong recollection ho na ito, ginagawa ko lang para i-elaborate yung mga detalye na hindi niyo napapansin. Yung Jubilee, ginagawa po yan every 50 years sa context ng mga Hudyo na lahat ng kasalanan pinapatawad. Lahat ng utang hindi na pinapabayaran. Yung dating mga naisang lang lupa, ibabalik sa original na may-ari. Bakit? Kasi yung lupa, galing naman talaga yan sa Diyos. Yung utang, ang nagbigay naman talaga ng biyaya ang Panginoon. Kaya pagka Jubilee, every 50 years, sa konteksto ng mga Hudyo, papalayain ng lahat. Papatawarin ng lahat. At sa konteksto po natin ng mga Kristiyano, ginagawa din yan every 25 years. And 2025 is also a Jubilee. A Jubilee of hope. Kaya po yun yung ine-exercise natin. Yung opening hymn natin, Jubilee 2000, at alam na alam niyo yun. Sa konteksto po ng Jubilee, pagka nag-ani ka, yung gilid hindi mo aanihin kasi para yun sa mahirap. Pag nag-ani ka, yung nahuhulog na butil, hindi mo kukunin kasi para yun sa mahihirap. Pagka ikaw ay nagpautang, hindi mo na pababayaran pagka Jubilee. Kaya doon sa Nueva Ecija, makikita nyo, pagkatapos ng anihan, may mga namumulot ng mga butil. Ang tawag daw doon ay maninimot. Maninimot. Nakakailang kaban din sila. Wala silang lupa. Pero they have hope to live. Because God is merciful. Kaya hindi ipapapulot yun. Ganon din po yung ine-exercise natin for this year. We show mercy and love. To teach our children to hope. To hope na kahit ikaw teacher, nakita mo, parang mahina yung bata, hindi ka bibigay agad na walang utak yan, walang kinabukasan yan. Hindi. You will hope for that child na meron niyang biyaya kahit ganyan yan. Hindi mo susukuan. Na kahit hindi pa katagal yan ng 1 oras sa pagdadasal, sige, samahan mo lang. Pagpupursige yan. Ganon din po kayo sa mga anak ninyo. Huwag niyo hong sukuan para hindi rin sila sumuko. And this is called Jubilee. A liberation and freedom for them. Hoping for God that He will never abandon us. Ito po ang Jubilee. Hindi ko na nagamit yung PowerPoint ko. I was just moved by the Spirit to speak what is in my heart. And sana, yun lang po naman ang gusto ko nang ibahagi. Mga kapatid, we are the family of God. We are children of the Father. And we are on our pilgrimage to hope. For this year is a Jubilee. Teach your children and students to pray. Teach them obedience and love. And lastly, teach them to hope that God will never abandon us. Amen po ba? Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat din po sa oras at panahon ninyo. Pagdasalan po tayo.